Matapos ang sunod-sunod at tila walang humpay na pagpapakita ng lakas militar ng China sa paligid ng Taiwan, hindi na nanahimik ang naturang isla. Sa halip, bumangon ito at nagpakita rin ng tapang. Gumanti ito at may pasaring sa China. At hindi ito basta-basta lang nasagot. Ano ang paghihiganting gagawin ng Taiwan? Kakalabanin na kaya nitong tuluyan ng China? Yan ang ating aalamin. Noong Abril 1, biglang sinimulan ng People's Liberation Army, PLA, ng China ang panibagong military drill sa karagatang nakapaligid sa Taiwan. May kasamang live fire exercise ang kanilang operasyon, isang malinaw na pahiwatig ng agresyon. Pero hindi nagpahuli ang Taiwan. Ayon sa Taiwan Ministry of National Defense, simula Abril 5, maglulunsad din sila ng sarili nilang military simulation. Laban ito sa posibleng opensiba ng PLA. Tila sinasabi ng Taiwan, kung kaya niyong manindak, kaya rin naming lumaban. Ano ang nilalaman ng drill ng Taiwan? Hindi biro ang gagawing military drill ng Taiwan. Magsisimula ito ng Abril 5 at magtatagal hanggang Abril 18. Ibig sabihin halos 2 linggong tuloy-tuloy na paghahanda at pagsasanay ng kanilang sandatahang lakas sa posibleng all-out war scenario. Ang layunin, subukin ang kahandaan ng iba't ibang military command ng Taiwan sa posibleng sagupaan laban sa PLA ng China. Ayon kay Major General Tung Chi-sing ng Joint Operations Planning Division, gagamitin nila ang Joint Theater Level Simulation Platform, isang advanced na military simulation system na kayang gayahin ang iba't ibang klase ng labanan mula sa short-range encounters hanggang sa full-blown high-intensity conflicts. Gagamit din ang Taiwan ng ilang mga modernong military assets na binili mula sa United States tulad ng battle tanks, artillery rocket systems, guided missiles, air defense units at modern drones. Ibig sabihin, handang-handa na ang Taiwan, hindi lang sa papel kundi sa aktwal na giyera kung sakaling itulak ito ng China. Ang sagot ng Pilipinas sa ginagawa ng China, hindi na natiling tahimik ang Pilipinas. Noong Abril 1, agad naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs, DFA, kung saan marin nilang kinondena ang ginawa ng PLA sa paligid ng Taiwan. Ayon sa DFA, ang ginawang military drill ng China ay isang unilateral action na hindi nakabatay sa anumang pandaigdigang kasunduan, isang tahasang pambabastos sa international rules-based order, at isang hakbang na labis na nagpapahina sa katatagan ng buong rehiyon. Higit sa lahat, ito ay malinaw na patunay na ang China ay isang tagagawa ng gulo, hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Ang matapang na salita ng DFA ay tila isang sampal sa mukha ng Beijing na tila nasanay nang walang tumutuligsa sa kanilang mga hakbang. Hindi lang Taiwan ang balak ng China. Binanggit din ng DFA na hindi lang Taiwan ang ginugulo ng China. Ayon sa kanila, tuloy-tuloy ang ginagawa ng China na iba't ibang paraan ng pananakot gaya ng provocation, military intimidation at mga tinatawag na gray zone operations. Mga kilos na hindi diretso sa digmaan pero malinaw na paninindak. Kabilang dito ang pagpapadala ng mga barkong pandagat o eroplano sa mga lugar na malapit sa ibang bansa, kahit alam nilang maaaring makasira ito ng kapayapaan. Apektado ng mga kilos na ito ang ilang bansa gaya ng New Zealand, Australia, Japan, South Korea, Pilipinas at mga lugar sa South China Sea. Ayon sa DFA, ang ganitong galaw ng China ay malinaw na panggugulo sa rehiyon at paglabag sa karapatan ng mga bansang may sariling teritoryo. Sa halip na magdala ng kapayapaan, lalo lang nitong pinapalala ang tensyon sa Asia at nagdudulot ng pangamba sa mas malaking gulo. Ibig sabihin, habang nakatutok ang mata ng mundo sa Taiwan Strait, unti-unti ring pinipilipit ng China ang leeg ng mga karatig bansa. Anong layunin ng China sa mga hakbang nito? Ayon sa ilang geopolitical analysts, may 3 malinaw na layunin ng China. Una, subukan ang reaksyon ng Taiwan at ng international community. Sa pamamagitan ng military drills, gustong makita ng China kung hanggang saan ang pasensya ng mga bansa, lalo na ng US at Japan. Ikalawa, ipakita ang dominance sa South China Sea at Taiwan Strait. Ang pagpapakita ng lakas ay hindi lang para sa Taiwan. Isa rin itong mensahe sa mga bansang gustong pumasok o makialam sa rehiyon. Ikatlo, pilitin ang Taiwan na sumuko sa ilalim ng prinsipyo ng isang China policy. Gamit ang psychological warfare at intimidation, gustong itulak ng China ang Taiwan sa mesa ng negosasyon na sila ang may kontrol. Pero malinaw ang sagot ng Taiwan,
hindi kami matatakot. Ayon sa DFA spokesperson ng Taiwan na si Hixiao Guangwei, ang ginagawa ng China ay malinaw na paghamon sa pandaigdigang kaayusan, tahasang paglabag sa kasalukuyang estado ng rehiyon at hayagang pagpapakita ng pagiging agresibo ng Beijing sa harap ng buong mundo. Dagdag pa ni Hixiao, ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait ay pandaigdigang konsensus. Maraming bansa, lalo na ang mga miyembro ng UN at mga kaalyado ng US, ang sumusuporta sa ideyang ito. Pero patuloy pa ring sinisira ng China ang status quo sa rehiyon, ang kasagutan ng international community. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, unti-unting lumalakas ang boses at pagkilos ng mga bansang naninindigan para sa demokrasya. Ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapadala ng mga barko at eroplano sa Taiwan Strait, hindi lang para mag-obserba, kundi para ipakita ang presensya nito bilang tagapagtanggol ng pandaigdigang kaayusan. Samantala, ang Japan ay nagpalakas ng depensa sa kanilang Southwestern Islands na malapit sa Taiwan bilang paghahanda sa anumang posibleng banta. Hindi rin nagpapahuli ang Australia at South Korea na ngayon ay mas aktibong nagtutulak ng regional diplomacy upang pigilan ang lalo pang paglala ng sitwasyon. Lahat ng ito ay patunay na hindi nag-iisa ang Taiwan sa harap ng agresyon ng China. Samantala, ang European Union ay nagpahayag din ng pagkabahala at nagpahayag ng suporta para sa peaceful resolution sa Taiwan Strait. Anong kahulugan nito para sa Pilipinas? Hindi malayo sa Pilipinas ang Taiwan, hindi lang sa distansya, kundi pati sa epekto ng posibleng gulo. Kung sumiklab ang gera sa Taiwan Strait, posibleng madamay ang Pilipinas bilang isa sa mga allied territory ng US. Posible ring mapilitan ng Pilipinas na pahintulutan ang paggamit ng EDCA bases. At panghuli, posibleng tumindi ang economic effects na maaaring maging dahilan sa pagtaas ng presyo ng langis, food supply, at iba pang essential goods. Kaya mahalaga ang maagang pagposisyon ng Pilipinas. Hindi pwedeng laging neutral, kailangang malinaw ang tindig natin, lalo na't nasasangkot din tayo sa issue ng West Philippine Sea. Ang military drill ng Taiwan ay hindi lang ordinaryong pagsasanay. Isa itong matapang na pahayag. Kumbaga sinasabi ng Taiwan na hindi kami uurong, hindi kami magpapasindak. Sa harap ng lumalakas na panggigipit ng China, tumitindig ang Taiwan kasama ang mga bansang naniniwala sa kalayaan, kapayapaan at demokrasya. Ngunit ito rin ay babala. Lumalalim na ang tensyon sa rehiyon. At sa bawat palitan ng military drills, tila papalapit ang punto kung saan wala nang atrasan. Ang tanong, malapit na kayang maganap ang Taiwan-China War? Ano ang dapat gawin ng Pilipinas bilang paghahanda? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.